Tsaka bakit din tayo kumakayod para sa ating kinabukasan? Na once na napagtagumpayan natin, na nakamit natin yung mga pangarap natin, yes, gaganda at gaganda yung buhay mo, na matatamasa mo ulit ay kaligayahan. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is paano supalpalin ang partner mong lalaki na manloloko. Yon. So ito mga utol, ang partner mo ba ay isang manloloko? Or nakadali ka ng isang lalaki na manloloko sa lawahan? Or babaero talaga ng sobra-sobra, na yung tipong parang walang respeto sa'yo? So ito ngayon mga utol, lalong-lalo na kapag mahal na mahal mo yung lalaki na ito. Okay? So ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinakamasakit din na gawain na matatanggap niya or na mabibigay mo sa kanya. Kung palagi kang nasasaktan dahil sa pagiging pagkababaero niya, na which is niloloko ka palagi, binibigyan ka ng sakit sa ulo, na yung tipong wala kang peace of mind, selos ka na lang ng selos, nababalisa ka sa tuwing hindi mo siya kasama, napapraning ka, yes, na kulang na lang isang palagi mo siyang tawagan, na dapat is palagi kayong nag-uusap, nagchat-chat, na kahit nagbi-video call is habang natutulog ay dapat binabantayan mo pa siya. My God. Dahil sa gawain niya, dahil sa pagiging manloloko niya. That's why ito yung nagiging automatic response ng sarili mo, na mas lalo kang nagsiselos, na mas lalo kang nanghihina, na mas lalo kang hindi mo nakikita yung halaga sa sarili mo, na bakit niya nagagawa ito, hindi ba ako sapat sa kanya, kulang pa ba ako? Actually ito mga utol, sa totoo lang, walang sapat at saka walang kulang sa taong manloloko. Kahit gaano ka pa dyan kasobra-sobra or hinihigitan mo pa yung mga standards na hinahanap-hanap niya, ay hindi pa rin ito makokontento sa taong manloloko, sa taong walang kontento. Na yung gusto niyang mangyari is yung tipong hindi siya magsiseryoso, na mag-e-explore at saka mag-e-explore pa, na makakatikim at saka makakatikim pa na kahit sino-sinong babae. Oh no! Na yung tipo talaga na hindi pa siya handa sa commitment or sa seryosong relationship. So ganun pa man mga utol, in short is, kahit ano yung gagawin mo sa taong ito, ay hindi niya pa rin ito papahalagahan yung relationship ninyo. Hindi niya pa rin makikita yung halaga mo. Kahit makikita niya nga yung halaga mo, is baliwala pa rin ito sa kanya once na siya ay hindi pa handa. Yes. Ibig sabihin utol ay masasayang lang talaga yung oras at panahon mo sa taong ito. So ngayon, kahit sabihin pa natin na mahal mo yung taong ito, yes, please utol, kailangan mong gumising. Kailangan mong maghunos dili muna, na kailangan mong mag-step backward muna, na huwag magpadalos-dalos. Dahil yung mga gawain niya na ito, na bilang pagloloko sa'yo, ay sinyalis na po ito na hindi ito yung taong karapat-dapat or lalaki na karapat-dapat para sa'yo. Mga red flags ito utol, na pinapakita sa'yo na para matauhan ka na din habang maaga pa. Kahit sabihin pa natin na asawa mo na, pero please, kung minsan kasi is may mga mali din tayong decisions kagaya na rin sa'yo. So sa partner mo is ganun din, na kung minsan ang buong akala niya is ikaw na itong pinakamamahal niya. That's why kung minsan ay magtataka ka na, Kuya Kiko, bakit sa kinatagalan is nagbabago yung partner ko? Dahil din po yan sa realization, na na-realize niya na hindi pala ikaw yung babae na hinanap-hanap niya, na hindi pala ikaw yung kagustuhan niya, na may something pa siyang hinahanap-hanap, na parang may gusto pa siyang i-explore sa buhay niya. Yes, maraming rason yan utol. That's why kung minsan nagloloko yung tao, pero yung hindi mo alam is
Hindi ka actually niloloko, kundi takot lang siyang umigsit sa relationship ninyo. Dahil nag-e-explore pa, dahil sa paghahanap niya pa. So ngayon, ano bang dapat mong gawin once na gumaganito yung partner mo? Kung hindi niya kayang makipaghiwalayan sa'yo, kung hindi niya kayang mawala ka, kahit may iba na siyang babae, ay dapat ikaw yung mag-decide. Ikaw yung kumilos, utol. Kapag natatakot siyang mag-isa o baka siya yung mapag-iwanan, na hindi siya sigurado sa bago niya and then iniwan mo rin, syempre hindi talaga yung papayag na iiwan mo siya. That's why hindi ka pinapayagan. Hindi ka kinakalasan. So ang gawin mo talaga, utol, is ito yung pinakapayo natin dito ay kailangan mo siyang atrasan ng walang pasabi. Ito talaga yung pinakamasakit na magagawa mo sa kanya, sa taong manloloko. Yung pag-atras ng walang pasabi, yung tipong bigla ka na lang mawawala. Kung dati ka nang nag-ghost, is this time ikaw naman yung may karapatan na mang-ghost sa taong manloloko, sa taong babaero. Yes, maglaho ka, utol, ng walang pasabi talaga. Huwag ka nang magpaalam pa. Oy, paalam na ha, mawawala na ako. Alagaan mo yung sarili mo. Yes, yung iba pa nga dyan is, kung sakali na magbago yung isip mo, na kung sakali na ma-realize mo yung halaga ko is, nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Oh my God. Ito mga utol, kailangan nyo talagang bigyan ng halaga yung sarili ninyo. Bigyan nyo ng importansya yung sarili ninyo or yung buhay ninyo. Hindi yung niloloko lang kayo, niloloko na nga kayo, babaero na nga, kitang-kita mo na harap-harapan, is nagpapakabulag ka pa sa taong ito. Nagpapakatanga ka pa? Minamahal mo pa din? Yes, alam ko na napakahirap tanggalin or walain yung taong minamahal mo or yung nararamdaman mong pagmamahal sa kanya. Pero kailangan, utol, kahit sabihin man natin na hindi agad-agad, pero mas mainam na dahan-dahanin mo, i-detach yung pagmamahal mo sa kanya. Unti-untiin mong tanggalin kaysa wala kang ginagawa, kaysa naghihintay ka pa sa kanya, kaysa nag-e-expect ka pa ng pagpanumbalik niya, nag-hope ka pa. So ngayon, kung babalikan ka ng taong maluloko, wala pa rin yung pagbabago. Dahil babaero at manluloko yung taong hinihintay mo, utol. Siya at siya pa rin yan. Wala na tayong ibang pinag-uusapan na lalaki dito, kundi siya pa din yan. So kung nag-hope ka ng pagbabago niya, malabo po yan. Kahit itaga mo sa bato, hindi na talaga yan magbabago. Pero kung may narinig ka man na balita na yung taong o yung ibang tao ay nagbabago, yes, binibigyan po yan ng panahon, ng mahabang panahon. Hindi po ganun kabilis lang yung pagbabago ng isang tao. So, what you need to do is, kailangan mo muna siyang pakawalan, kailangan mo muna siyang i-let go, and then, hayaan mo na. Panahon na yung makapagpasya kung magiging kayo ba talaga balang araw. Kasi ako, utol, naniniwala talaga ako sa kasabihan na kung kayo is magiging kayo talaga niyan. Magugulat ka balang araw, magkabanggaan kayo sa kalsada na, uy, kamusta ka na? Magkakaroon kayo ulit ng communication na until subukan nyo ulit kung mag-workout pa. Yes, pero at least kilala nyo na yung bawat isa. May mga natutunan na kayo, may na-learn na kayo sa mga pinagdaanan ninyo sa bawat isa. So ngayon, subukan nyo ulit, pero kailangan is natuto ka na, utol. Huwag pa dalos-dalos. Pag matyagan mo muna siya kung nagbago ba talaga. If not is, kailangan mo ulit siyang pakawalan or i-let go. Marami pang lalaki dyan. Yes, mapababae, mapalalaki marami pang tao sa mundo. Ang buong akala mo lang is napaka-importante niya dahil nakafocus ka lang sa kanya. Pero yung taong binibigyan mo ng focus is, ito din pala yung makakasira ng buhay mo. So ngayon, kung ganito yung pinapakita niya, utol, na nakakasira lang ng buhay mo, ng pangarap mo, pakawalan mo na yung taong yan. Mas masarap magmahal sa taong mabibigyan ka ng peace of mind, ng pagmamahal ng totoo. Yes, mabibigyan ka ng peace of mind, ang kasunod dyan is happiness. Yun lang naman yung tanging mission natin dito sa mundo. Yung mabibigyan tayo ng kapayapaan at kaligayahan. At saka bakit din tayo kumakayod para sa ating kinabukasan? Na once na napagtagumpayan natin, na nakamit natin yung mga pangarap natin, yes,
gaganda at gaganda yung buhay mo, na matatamasa mo ulit ay kaligayahan. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then ito, may panandali ang shoutout lang tayo. Ito, shoutout kay Jenaline Acevedo. Ayan from Saudi Arabia. Yes, God bless po. Yun ang sabi niya. God bless din sa iyo, madam. Maraming salamat. Ma'am Jenaline Acevedo. At saka sino pa? Lani Bell Planta. Ayan thanks Pugi. Please shout out naman dyan. Merry Christmas po Uy, Merry Christmas Advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Yes. And then sino pa ba? Ito si Eliza Salceda. Shout out sa iyo na palagi itong nagpapa-shoutout. Maraming salamat madam. And then si Criselda Digamo. Shout out from Dammam, Saudi Arabia. Yun, shout out din sa iyo madam. At saka syempre, yun lang shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga OFWs natin. At saka syempre yung mga nandito na rin sa Pinas. So ingat kayo Maraming salamat talaga. God bless and babush! Ayoko nang maulit pa lahat ng sakit na binigay mo't karamdaman. Ayoko nang yakapin, gatawakan, tapos na ang lahat.